Belinda's POV. Hapong-hapo ang aking pakiramdam habang nakatitig sa kawalan. Halos inabot kami sa magdamag sa pagniniig ni Arthur. Hindi ko alam kung saan kami kumuha ng lakas ng katawan at nagawa naming magtalik ng ilang oras. Nilinga ko si Arthur. Mahimbing itong natutulog dahil sa pagod. Hinaplos kong mukha nito. Malungkot ako napangiti sa isiping ito na ang huling pagkakataon na magawa ito sa kanya. Dadalhin kong magandang alaala ang mga nangyari sa amin ngayon. Mahal na mahal ko to at kahit masakit ay tuluyan ko na itong iiwan at mamumuhay ng tahimik. Kinintalan ko muna ito ng halik sa noo saka ako nagpasyang bumangon. Nang makababa sa kama ay napaigik pa ako dahil sa matinding sakit ng katawan na nararamdaman ko lalo na sa gitnang parte ng aking hita. Hindi ko alam kung saan kami pareho kumuha ng lakas ni Arthur. Pareho kaming wild kagabi. Halos lahat yata ng posisyon sa pagniniig na alam namin ay ginawa na namin. Aaminin ko nag-enjoy talaga ako. Alam ko nagtataka ito sa pagiging wild ko kagabi, pero itong gusto ko. Gusto kong lumigaya sa piling nito sa huling sandali ng pananatili ko dito sa Pilipinas. Yes, aalis ako ng bansa para makalimot. Hindi ko hayaan ang aking sarili na malugmok sa depresyon. Pakiramdam ko kasi hindi na ako magiging masaya pa sa bansang ito kahit anong gawin ko. Masakit na alaala ng kahapon ang laging pumapasok sa isipan ko. Nasasaktan pa rin ako tuwing pumapasok sa isipan kong pagkamatay ng anak ko. Bago pumasok ng banyo, naghanap muna ako ng ballpen at papel at agad na nagsulat ng pamamaalam kay Arthur. Pagkatapos kong gawin ang bagay na yon, paika-ika akong pumasok ng banyo. Umupo sa toilet bowl at umihi. Napangiwi pa ako na maramdaman kong hapdi sa aking pagkababae. Medyo matagal din kaming hindi nakapagtalik ni Arthur, kaya naman pakaramdam ko muli ako na virgin na nito. Agad kong tiningnan ang refleksyon ko sa salamin pagkatapos umihi. Sobrang haggard ng aking itsura. Halata sa mga mata kong puyat. Nagsipatin kong aking sarili sa salamin ay napangangapa ako nang mapansin ko na puro kiss mark ang buo kong katawan. Gustuhin ko mang maligo muna bago umalis ng unit na to kasi feeling ko nanlalagkit ako pero hindi maaari. Baka magising si Arthur at mapornada pa ang pag-alis ko. Hindi ko na din kaya pang makipagtalik ngayon. Pakaramdam ko, bugbog na ang aking perlas. Nagpasya ako maghilamos na lang pagkatapos ay paika-ikang lumabas ng banyo. Sobrang sakit kasi talaga at pakaramdam ko at may sugat pa yata ang aking perlas. Tinitigan ko muna si Arthur na noon ay mahimbing na natutulog. Huling sulyap pa. Pagkatapos nagpasya akong hagilapin ang damit na hinubad ko kagabi. Kailangan ko nang magmadali. Kailangan makaalis ako sa unit na to bago pa ito magising. Agad ako naggihis pagkatapos ay nagmamadali ako naglakad paalis. Pagdating ng kotse ay nakaramdam ako ng lungkot. Pinunasan kong luha sa aking mga mata. Malungkot akong ngumiti at pinastart ng aking kotse. Kailangan ko makausap si Kuya Dexter. Kailangan kong tulong nito. Agad naman ako nakarating sa bahay nito sa Alabang. Naglakad ako patungo sa kwarto nito dahil ayon sa mga katulong, tulog pa daw ang kanilang amo. Pagdating sa kwarto ay hindi na ako kumatok pa. Diretso akong pumasok sa loob at nagimbal ako sa aking naabutan. Si Kuya Dexter, nasa kama't may katalik na babae. Nanlaki ang aking mga mata nang mapansin ko sinong katalik nito. Si Harleen, ang aking personal assistant. Hindi man lang nila ako napansin dahil abalang mang ito sa kanilang ginagawa. Pambihira, hindi man lang nag-lock ng kwarto si Kuya Dexter at sa sobrang aga pa. Napailing-iling pa ako bago dahan-dahang lumabas dahil baka mapansin pa ako ng mga to. Mamaya ko nito kakausapin tungkol sa pakay ko. Hahayaan ko munang mag-enjoy si Kuya sa piling ni Harleen. Nagpasya na lang akong pumunta sa guest room para kahit papaano makapagpahinga naman ako. Hapong-hapong ibinagsak kong pagod kong katawan sa malambot na kama. Ipinikit kong aking mga mata upang kahit na sandali ay makapagpahinga. Mamaya pa siguro matatapos sila Kuya Dexter at Harleen. Heist, simula ngayong araw na to, uugaliin ko ng kumatok sa pintuan ng mga kapatid ko bago pumasok. Mahilig din pala sa milagrong mga to. Arthur's POV. May ngiti sa aking labi nang magising ako.
Agad kong kinapa ang aking katabi nang maalala ko si Belinda. Ang mainit na pagniig na nangyari sa amin kagabi. Pero napalis ang ngiti sa aking labi nang maramdaman kong wala ito sa kama. Agad akong napabangon. Belinda? Belinda? Sigaw ko pa habang nililibot ang aking paningin sa paligid. Hindi ito sumasagot kaya naman kinakabahan akong nilibot ang buong unit. Nanlumo ako ng pagtanto na wala na si Belinda. Umalis ito nang hindi man lang nagpapaalam sa akin. Paglingon ko sa bedside table ay napakunot ang noo ko nang mapansin kong isang note. Sulat kamay ni Belinda at lalo ko nanlumo sa kanyang sinabi. Arthur, nag-enjoy ako sa ginawa natin kagabi. Yun ang huli, goodbye. Naikuyom kong aking kamao dahil dito. Nilakumos kong papel at binaton ako saan. Nagtagis ang aking bagang dahil sa matinding galit na nararamdaman. Bullshit Belinda, ano ba talagang gusto mong gawin ko para mapatawad mo ko? Gigil na sigaw ko. Sinabunutan kong aking sarili dahil sa matinding galit na nararamdaman. Akala ko kagabi na ang umpisa ng maliligayang araw namin. Pero bakit ganito? Bakit napakahirap nitong abutin? Bakit napakahirap niyang magpatawad? Napaiyak ako dahil sa sobrang galit na nararamdaman. Gusto kong magwala. Gusto kong ibuhos lahat ng frustrations na nararamdaman ko ngayon. Akala ko napatawad niya na ako pero nagkamali ako. Hindi ko alam kung pinaglalaroan niya lang ako dahil game na game naman ito kagabi. Pareho kaming nag-enjoy sa kama. Kung alam ko lang na balak na naman ako ditong takasan, hindi na lang sana ako natulog. Pinantayan ko na lang sana to. Belinda please, tama na. Huwag naman ganito. Pinagsisisihan ko na lahat na nagawa ko sa'yo. Tama na, mahal ko. Paulit-ulit kong bigkas. Sobrang hirap na ako. Nasa ganun akong sitwasyon nang biglang magaling ang cellphone ko na nakapatong sa center table. Babaliwalain ko sana ito pero parang walang balak tumigil. Ang sino mang nasa kabilang linya. Pinahid kong aking luha sa mga mata't yamot na kinuha kong aking cellphone na noon ay ayaw tumigil sa kakatunog. Hello, yamot kong sagot. Hindi ko malang pinag-aabalahang tingnan kung sinong tumatawag. Arthur, nasan ka? Wika ng isang babae sa kabilang linya. Napakunot ang noo ko nang mabusasan ko si Mommy. Nasa kondo ako. Bakit maaga po kayo napatawag? Walang gana kong tanong dito. Pilit kong pinapakaswal ang aking tinig sa kabila ng sakit na aking nararamdaman ngayon. Arthur, pwede bang pumunta ka muna dito sa ospital? Nandito kami ngayon. Malungkot na sagot ni Mommy sa kabilang linya. Napakunot naman ang aking noo dahil sa gulat. Bakit? Sinong dinala niyo dyan? May hindi mo magandang nangyari kay Daddy? Nag-aalala kong tanong. Hindi si Daddy ang sinugod namin dito, Arthur. Ang anak mo. Nahimatay siya kanina habang naglalaro sa kwarto nila ni Vivian. Sagot ni Mommy. Natigilan naman ako, nakaramdam ako ng pag-aalala sa aking anak, kay Michael. Bakit? May sakit ba siya? Paano nahimatay ang liksing bata ni Michael? Nag-aalala kong tanong. Bumundo lang ka ba sa aking dibdib? Yun din ang tinanong namin kay Vivian. Sila lang namang dalawang lagi magkasama sa kwarto. Pumunta ka na kaagad dito, Arthur. Nasa emergency room pa rin si Michael at ninenervyos na ako. Sagot ni Mommy. Agad naman ako napatayot nagmamadaling pumasok ng banyo para maglinis ng katawan. Panandali ang isasantabi ko muna ang tungkol kay Belinda. Matagal na ako naging unfair kay Michael at kahit sa ganitong paraan man lang, makabawi ako. Wala pang isang oras ay agad ako nakarating ng ospital. Hinanap ko kaagad sila Mommy. Magtatanong na sana ako sa information nang makita ko si Vivian. May kausap itong isang lalaki kaya naman nagtataka ako dahil parang nagtatalo pang dalawa. Pasimple akong lumapit sa kanila. Laking pasasalamat ko dahil hindi man lang nila napansin ang aking presensya. At ano ang gusto kong aminin? Sabihin mo Herman, may magagawa ka ba kung gusto kong isekreto na ang lahat? Alalahanin mo, lugi ng negosyo mo at hindi mo kayang ibigay ang magandang buhay na kayang ibigay ng mga Vargas. Galit na wika ni Vivian sa kausap. Anak ko siya Vivian. Matagal na kitang binibigyan ng ultimatum na sabihin sa kanilang totoo. Ano ngayon kung maghihirap tayo? Walang problema yun. Ang importante, buo tayo. Galit naman na sagot ng lalaki. Naikuyom kong aking kamaot na papaisip kung sinong kanilang pinag-uusapan. Hindi ako papayag Herman. Alam mo matagal ko nang mahal si Arthur. Pumayag na nga akong babuyin mo ang katawan ko tuwing gusto mo eh. Hindi ba't pumayag ka na sa mga kondisyon ko?
Pwede mo akong ikama hanggat gusto mo't basta mananatili si Michael sa mga Vargas. Galit na sagot ni Vivian. Nanlaki ang aking mga mata sa narinig. Kung ganoon, matagal na ako niloloko ni Vivian. Hindi ako tanga para hindi ko malaman ang takbo ng kanilang pag-uusap. Kuyom ang aking kamao nang lumapit dito. Pagkatapos ay inundayan ko ng suntok ang lalaking kaharap niya. Napatili naman si Vivian dahil sa pagkagulat. Kailan pa? Kailan mo pa ako niloloko? Galit na sigaw ko kay Vivian. Nanginginig ang buo kong katawan dahil sa matinding galit na nararamdaman. Napaiyak naman si Vivian. Samantalang nakangisi namang hinarap ako ng lalaking kausap nito. Hindi man lang ininda ang natanggap na suntok mula sa akin. Para saan ang suntok na yun, Mr. Vargas? Para ba yun sa pagiging wild sa kama ni Vivian kapag kasama ako? O para yun sa kinikilala mong anak na anak ko? Uwi ka nito. Lalo namang nagdilim ang aking paningin sa sinabi nito. Hinawakan ko ito sa kwelyo at matalim na tinitigan. Para sa kinikilala kong anak, alin ang totoo? Sabi mo sa akin, matagal yun na ba ako niloloko? Galit na wika ako dito. Lalo naman itong umisi kaya naman sinapak ko ulit to. Natumbay ito sa sahig at agad naman kaming nilapitan ng mga guard ng hospital. Anak ko si Michael, kukunin ko na siya sa inyo. Galit na sigaw ni Herman. Natigilan naman si Arthur sa narinig. Nalilisik ang mga matang tumingin kay Vivian na noon ay nanginginig sa takot. Bigla namang lumapit si Doña Alicia kay Vivian na noon ay kanina pa pala nanunood sa mga kaganapan. Vivian, sabihin mo sa amin, ano ba talagang totoo? Ano ba pinagsasabi ng lalaking yan? Sino siya? Bakit niya inaangkin na anak niya? Ang apo ko! Galit na wika ni Doña Alicia. Napayuko naman si Vivian. Agad naman itong sinampal ni Doña Alicia dahil sa galit. How dare you? All these years niloloko mo lang pala kami? Galit na sigaw ni Doña Alicia dito. Napahaguluhol naman si Vivian. Mom, I'm sorry. Sorry kung nagawa ko to. Hindi ko kasi alam kung paano maagaw si Arthur kay Belinda. Kaya nagawa kong bagay na to. Mahal na mahal ko siya at ayaw kong nakikita siyang masaya sa piling ng iba. Ayaw kong makita siyang masaya pagkatapos ako naman ay nagdurusa. Umiiyak na sagot nito. Lalo namang namula sa galit si Doña Alicia at muling pinakawalan ang mag-asawang sampal si Vivian. Bakit? Bakit nagawa mo to sa amin, Vivian? Galit na sigaw ni Doña Alicia. Umiiyak na din ito dahil sa matinding sama ng loob. Mommy, I'm sorry. I'm sorry. Umiiyak na sagot ni Vivian. Hindi ko akalaing nag-aalaga pala kami ng ahas sa pamamahay namin. Hindi ka man lang ba naaawa sa anak ko? Kay Arthur, kay Belinda, kay Raven, Ade. Ang apo ko, namatay siya ng gabing yun dahil sa kasinungalingan mo. Umiiyak na wika ni Doña Alicia. Puno ng galit ang mga mata nito nakatitig kay Vivian. Nasuntok ko naman ng pader dahil sa matinding emosyon na aking nararamdaman. Ang tanga ko, uso ang DNA ngayon pero hindi ko malang naisip gawin ang bagay na yun para mapatunayan ko nagsasabi ng totoo si Vivian noon. Hindi kita mapapatawad sa ginawa mong to, Vivian. Dahil sa kasinungalingan mong yan, na-aksidente si Belinda at ang anak namin. Wala kang konsensya. Galit na wika ko dito. Pigil kong aking sarili na saktan to. Arthur, mahal kita. Kaya ako nagawang bagay na to. Patawad kung ako naging dahilan ng pagkasira ng pamilya mo. Patawad. Umiiyak na sagot naman ni Vivian. Patawad? Hindi na may babalik na sorry mong buhay na anak ko, Vivian. Hindi na may babalik na salitang yan ang masayang pagsasama namin ng asawa kong sinira mo. Sinusumpa kita. Simula ngayon, huwag ka na magtatangka pang magpakita sa akin. Galit na wika ako dito. Nilingon ko si Mommy. Let's go, Mom. Nandito naman palang tunay na pamilya ni Michael. Wala nang dahilan pa para mag-ubos tayo ng energy para sa ibang tao. Seryoso kong wika dito at inalalayan si Mommy na maglakad palabas ng ospital. Naiwan naman si Vivian umiiyak. Samantalang bakas naman sa mukha ni Herman ang matinding kaligayahan. Sa wakas, natupad na din ang kanyang matagal na pinapangarap. Magiging buo na ang kanyang pagkatao at siya ang kikilalaning ama ni Michael. Belinda's POV. Nagising ako mula sa pagkakahimbing ng maramdaman kong may tumapik sa aking mukha. Agad ako napadila at agad na napabangon. Nang bumungad sa akin ang mukha ni Kuya Dexter. Anong masamang hangin na nagdala sa'yo at ang aga mong napasugod? Seryoso nitong tanong sa akin. Tumiki muna ako bago sumagot dito. Kuya, I need your help. Gusto ko mang ibang bansa.
Wala nang paligoy-ligoy kong sagot dito. Abalang tao si Kuya Dexter at ayaw nito ng pasikot-sikot na pag-uusap. Nakita kong pagkagulat sa ekspresyon ng mukha ni Kuya Dexter. But why? Bigla naman yata. Paanong mga kontrata mo sa showbiz? Nagtataka nitong tanong sa akin. Bahala na si Ate Lucindang umayos sa bagay na yan. Malapit nang mapaso lahat ng kontrata ko kaya naman ayos lang na umalis muna ako ng bansa. Gusto ko makalimot at magsimulang muli. Seryoso kong sagot kay Kuya Dexter. Saglit itong natigilan pagkatapos ay tinitigan ako ng matagal. Wari binabasa nitong tumatakbo sa aking isipan. Ganito si Kuya Dexter. Magaling itong kumilatis at bumasa ng isip ng tao. Well, kung anong gusto mo. Wala akong magagawa kung hindi ibigay ang iyong kahilingan. Para sa ikakabuti mo, Belinda, handa akong ibigay lahat ng gusto mo. Kailan mo balak umalis? Seryoso nitong tanong. Mamaya, seryoso kong sagot. Bahagya itong nag-isip pagkatapos ay muli akong tinitigan. Sige, maganda ka na. Mag-private jet ka na lang, papuntang Germany. Doon ka na muna hanggang sa makabawi ka emotionally. Seryosong sagot nito sa akin. Agad naman ako napangiti kay Kuya. Kahit kailan talaga, hindi ako binibigo ng mga kapatid ko. Thank you, Kuya. Nakangiti kong wika dito at saka masayang yumakap. Kinatanghalian ay sabay na dumating ng bahay dito sa Alabang sila Kuya Wagon at Ate Lucinda. Pareho silang tinawagan kanina ni Kuya Dexter tungkol sa desisyon kong umalis ng Pilipinas. Pareho namang sumang-ayon ng dalawa sa aking desisyon. Isasama ko na lang daw si Nanay Caridad para kahit papaano may mag-aalaga sa akin. Agad naman akong pumayag sa suggestion ng aking mga kapatid. Belinda, siguraduhin mo lang na pagbalik mo ng Pilipinas, manunumbalik ng dating Belindang kilala namin. Hangad namin ang kaligayahan mo sa desisyon mong ito, bunso. Wika ni ate at agad akong niyakap. Naluha naman ako sa sinabing nito. Promise, ibabalik kong dating Belindang puno ng positivity sa buhay, ate. Kailangan ko na munang lumayo para sa katahimikan ng isip ko. Pilit ang ngiting sagot ko dito. Napatango naman si ate at kumalas sa pagkakayakap sa akin. Basta tandaan mo, Belinda, nandito lang kami na laging nakasuporta sa'yo. Ano man ang gusto mo, ibibigay namin. Ingatan mo palaging sarili mo. Kung may mga kailangan ka pa, huwag kang mag-atubiling magsabi sa amin. Mahal na mahal ka namin, bunso. Uwi ka naman ni Kuya Wagon sa akin. Napangiti ako at yumakap kay Kuya Wagon. Salamat, Kuya. Kahit na naging matigas ang ulo ko noon, nandyan pa rin kayo mga kapatid ko na handang dumami sa akin. Maraming salamat sa lahat. Sana sa pagbabalik ko may mga asa-asawa na kayo. Sagot ko dito. Natawa naman si Kuya Dexter. Of course, bunso. Pero siguraduhin mo lang na kapag kinasal kami, nandito ka sa Pilipinas. Ikaw ang maid of honor. Huwag mo itulad sa kasal nitong si Lucinda na wala ka. Hindi kami magpapakasal kapag hindi ka naman a-attend. Sagot ni Kuya Dexter. Natatawa naman ako dito. Basta siguraduhin mo lang na hindi mo sasaktan si Harleen, Kuya. She's a good girl. Alam kong nahuhumani ka sa kanya ngayon. Hindi mo siya dadalhin dito sa bahay kung hindi ka seryoso sa kanya. Natatawa kong sagot dito. Nagtatanong naman ang mga matang tumitig sa akin sila Ate Lucinda at Kuya Wagon. Mukhang may mga dapat kaming malaman, Dexter, ha? Mukhang natututo ka na magtago ng babae sa bahay na to. Wika naman ni Ate Lucinda. Imagine that? Kahit masyadong busy tong bunso natin, nahuhuli ka pa rin niya sa mga kalokohan mo, Dexter. Sa susunod mag-iingat ka na. At sa kailan mo pa ipapakilala sa amin si Harleen para naman maging official ng inyong relasyon? Mukhang boto naman si bunso sa kanya kaya ganoon na din kami. Natatawang sagot ni Kuya Wagon. Ayusin mo muna ang sarili mong love life, Wagon. Huwag mong pakialaman na sa akin dahil nahanap ko ng right girl na makakasama ko habang buhay. Sagot naman ni Kuya Dexter. Natawa kami ni Ate Lucinda at napahalakhak naman si Kuya Wagon. Di wow, ikaw na may love life. Inggit naman ako sa'yo. Natatawang sagot ni Kuya Wagon. Hay nako, tama na nga yan. Si Kuya Wagon talaga, ang lakas mong asar. Sige na Belinda, ihanda mo na sarili mo. Medyo mahabang biyaheng gagawin mo. Huwag ka mag-alala, ako na munang didisiplina sa dalawa nating kuya dito sa Pilipinas. Isa pa, dadalaw-dalawin ka naman namin doon sa Germany kapag hindi kami masyadong busy. Uwi ka ni Ate Lucinda. Masaya naman ako napatango. Kinagabihan, sakay ng private jet, bumayahi ako papuntang Germany. Kasama ko si nanay noon ay tuwang-tuwa sa aking naging desisyon. Sa wakas daw ay nagawa ko ng magandang desisyon sa aking sarili.
Hindi naman daw talaga nakakatulong sa akin ang pagpasok sa showbiz para maghilom ang sugat sa aking puso. Lalo pa rin naging toxic ang aking buhay nang napapaikutan ako ng kamera. Alam mo anak, tama lang talaga naging desisyon mo. Dapat nga noon mo pa to ginawa. Hanggat nasa paligid mo lang ng taong nanakit sa'yo, hindi maghihilom ang sugat sa puso mo. Dapat lang talagang lumayo ka muna sa gulo para magkaroon ka ng peace of mind. Ibalik mo ang dating ikaw. Hindi mo deserve na masaktan. Seryosong wika ni nanay. Napaluhan naman ako. Salamat nay. Salamat po dahil sa kabila ng mga unos na nangyari sa buhay ko. Nandyan pa rin kayong handang umalalay sa akin. Hindi ko alam kung saan ako pupulutin kung wala kayo. Oo, nasa akin ang lahat. Kinainggitan ako ng ibang tao. Pero deep inside, akong pinaka-miserableng tao sa mundo. Simula nang mamatay ang anak ko, hindi man lang ako nakaramdam ng peace of mind. Pagod na ako umiyak, nay. Uwi ka ako dito. Alam ko, kung pwede nga lang na akuin ko lahat ng sakit na nararamdaman mo ngayon, Belinda. Kung may magagawa lang sana ako para tuluyang maghilom lahat ng sugat sa puso mo. Pero wala eh, ikaw lang ang makakagamot niyan anak. Tulungan mo sarili mo. Huwag kang magpadala sa hagupit ng buhay. Huwag kang magpalugmok sa sakit ng kalooban na nararamdaman mo. Bumangon ka ulit Belinda. Mahalin mo sarili mo. Magdasal ka't magtiwala sa may kapal. Wika ni Nanay Caridad. Hinawakan pa ako nito sa kamay. Hayaan mo nay. Pagdating sa Germany, yan agad ang gagawin ko. Magiging masaya ulit ako. Sagot ko dito. Tumango naman si nanay. Masaya ako nitong tinitigan. 1 week later. Arthur's POV. Bullshit! Paano hindi niya mahanap ang kinaroroonan ni Belinda? Hindi ba't may tiping siya ngayon? Imposible namang agad na lang siyang naglaho dito sa Pilipinas na parang bula. Galit kong sigaw sa detective na aking binayaran para ilocate ang kinaroroonan ni Belinda. Hindi na ako makakapayag pa na iiwasan ako nito habang buhay. Kung bodyguard ang pag-uusapan, mag-hire din ako ng sarili kong bodyguard. Triple pa para malapitan ko si Belinda kapag gusto ko. Hindi pwedeng pagkatapos ng mga mainit na sandaling nangyari sa amin, basta nala ako nitong iiwan. Ngayong lumbas ng katotohanan tungkol sa ginawang panloloko sa amin ni Vivian, hindi na ako makakapayag pang iiwasan ulit ako ni Belinda. Asawa ko pa rin to magpasa hanggang ngayon. Ikinasal kami noon kaya dapat lang na magsama ulit kami bilang mag-asawa. Siguro wala nang dahilan pa para magdusa kami pareho dahil kung tutuusin, pareho kami naging biktima sa lahat ng mga kasinungalingan na si Vivian ang may likha. Sorry boss, may nagbabantay na din sa labas ng bahay sa Tagaytay ni Miss Belinda. Pero negative po, hindi nila makita si Miss Belinda at wala ding bakas na kahit ng mga bodyguard nito. Hindi din siya umatan sa mga nakatakda niyang mall show at TV guesting. Balita ako, ilang araw na hindi nagpapakita si Miss Belinda at walang sino man ang nakakaalam kung nasan to. Kahit yung ka-love team niya walang maayos na maisagot sa amin. Naihagis ko naman ng isang vase na nahawakan ko sa sobrang inis. Kung ganun, pinagtataguan na naman ako ni Belinda. Hindi to pwede. Siguro kailangan ko nang ilabas ang pinagbabawal na teknik. Tama, bakit hindi ko tanongin si Philip? Alam ko alam nito kung nasaan si Belinda. Imposible namang hindi dahil asawa ito ni Lucinda Almera. Sige na, ituloy niyo ng paghahanap kay Belinda. Sisiguraduhin ko makakatanggap kayo ng malaking bonus mula sa akin kapag nahanap niyong kinaroroonan niya. Utos ko sa kausap ko. Agad naman itong tumangot agad na nagpaalam. Napabuntong hininga ako at kinuha ang aking cellphone. Kailangan ko makausap si Miko. Hello? Agad na sagot ni Miko sa kabilang linya. Bumuntong hininga ako bago magsalita. Miko, si Arthur to. Pwede ba ako humingi ng pabor sa'yo? Diretsang sagot ko dito. Natigilan naman ito kaya naman tinuloy-tuloy ko na sasabihin kung ano talagang pakay ko dito. Nag-uusap pa ba kayo ni Philip? Tanong ko dito. Ilang sandali din natigilan si Miko bago muling nagsalita. Bakit? May kailangan ka ba sa kanya? Tanong nito. May mga gusto lang ako itanong sa kanya. Pwede bang yayain mo siya doon sa bar kung saan tayo laging tumatambay? Gusto ko lang siyang makausap ng masinsinan. Huwag mo lang banggitin sa kanya na darating ako. Alam mo naman yun, allergy sa pagmumukha ko. Uwi ka ako dito. Sunod-sunod na napabuntong hininga si Miko bago nagtanong. Bakit? Anong kailangan mo sa kanya? Tanong nito. Huwag kang mag-alala, wala akong gagawing masama. May gusto lang ako itanong sa kanya tungkol kay Belinda. Magtatanong lang ako kung alam niya kung nasan to. Ilang araw ko na kasing hindi siya malocate. Sagot ko dito.
Pero pare, baka magalit naman sa akin si Philip nito. Alam mo namang matagal nang tumiwalag sa atin si Philip nang mapangasawa niya si Lucinda Almera. Baka mamaya pati ako isumpa nun. Nag-aalang ang sagot ni Miko. Agad na nagkasalubong ang aking kilay, hindi ako nakaimik. Sige, susubukan ko siyang tawagan kung pwede siya mamaya. Basta ipangako mo lang na magiging mahinahon ka't hindi ako sasabit. Wika ni Miko. Kinagabihan, nagmamadali akong pumasok sa loob ng bar kung saan lagi kaming tumatambay na magkakaibigan. Agad ko nakita si Miko at Philip na seryosong nag-uusap. Nang mapansin namang itong pagdating ko ay agad na tumango sa akin si Miko at seryoso naman akong tinitigan ni Philip. Mukhang hindi naman ito nagulat sa akin pagdating. Umupo ako sa tapat ni Natagad na tinawag ang waiter para umorder ng maiinom. Pagkatapos ay binalingan kong dalawa. So, kamusta? Ang tagal din nating hindi nagkita. Tanong ko sabay tingin kay Philip. Medyo matagal na din. Pasensya na kayo, naging abala ako sa aking pamilya. Alam mo naman, kailangan kong kumayod dahil may mga anak na ako. Seryoso namang sagot ni Philip. Bakit? Pinagbabawalan ka ba ng misis mo makipagkita sa amin? Grabe Philip, nakaya mo kaming tiisin ni Arthur. Magbe-best friend tayo at basta mo lang kaming tinalikuran. Sabat naman ni Miko, natigilan naman si Philip. Ganun talaga minsan ang buhay. Minsan, dumadating sa punto na kailangan mo na nating magseryoso at bigyan pa ng binubuo nating pamilya. Gusto ko maging perfect na asawa at mabuting ama sa aking mga anak. Kaya naman tinalikuran ko na muna ang mga kinahiligan ko noon. Paliwanag naman ni Philip. Hindi ka ba nababagot sa buhay na ganyan? Pakiramdam kasi namin takot ka sa asawa mo kaya ganyan ka. Aba Philip, tayong lalaki. Dapat lang na tayong masusunod. Hindi naman porket nag-asawa ka na tatalikuran mo na kami na mula pagkabata pa'y magkakasama na tayo. Kapag gusto mong ginagawa mo hindi ka makakaramdam ng pagkabagot. Masayat kontento ka sa buhay na meron ako ngayon. Mahal ko si Lucinda, tinanggap ko ng kanyang mga kapatid ng buong puso. Kaya dapat lang nasuklian kong kabutihang ginagawa nilang pagtanggap sa akin. Sagot ni Philip. Pareho naman kaming natigilan ni Miko. Mga kaibigan ko pa rin kayo, hindi man tayo palagi nagkikita at nagkakasama. Nandito pa rin kayo sa puso ko. Malaking bahagi ng buhay kong kasama kayo. Arthur, alam ko may kailangan ka sa akin kaya gusto mo akong makakausap. Pwede bang huwag na tayong magpaligoy-ligoy pa? Sabihin mo na sa akin kung anong kailangan mo. Makikinig ako. Wika ni Philip sabay titig sa akin. Alam kong alam mo na kung anong kailangan ko sa'yo Philip. Sa ngayon, ikaw lang pwedeng makakatulong sa akin. I just want to know kung nasaan si Belinda. Seryoso kong sagot dito. Tumungga muna ng alak si Philip pagkatapos ay seryoso ako nitong tinitigan. Hindi ka pa rin ba nagsawang saktan siya? Kailan ka ba titigil na pahirapan siya? Sagot nito. Nagpanting naman ang tenga ko sa sagot nito kaya napatayo ako. Naningkit ang aking mga matatakmang susuguri nito kaya lang pinigilan ako ni Miko. Arthur pare, relax. Huwag kang ganyan. Huminahon ka. Huwag mong daanin sa init ng ulo. Nandito tayo para mag-usap, hindi para magsakitan. Awat ni Miko, sabay tayo na din. Napailing naman ako't muling naupo. Hindi ka pa rin pala nagbabago hanggang ngayon. Masyado pa rin mainitin ang ulo mo Arthur. Siguro masakit tanggapin ang katotohanang hindi ka nagtagumpay na protektahan siya, hindi ba? Sinabi ko na sa'yo noon pa. Huwag kang magkamaling gumawa ng hindi makakabuti sa'yo't hindi ka nakikinig sa akin. Kung talagang gusto mong iwasan si Vivian noon, hindi mo na sana siya hinayaan pang lumapit-lapit sa'yo. Matigas ang ulo mo Arthur. Hindi ka marunong makinig sa payo ko. Sa payo namin ng mga kaibigan mo. Pakiramdam mo, ikaw ang pinakamagaling sa ating tatlo. Mahabang sagot ni Philip. Lalo naman ako nagpipigil sa galit. Tinamaan ako sa mga sinabi nito. Pero ano pa nga bang magagawa ko? Tapos ng lahat ng yun. Nangyari na ang lahat at nandito ako para magsisi sa lahat ng mga nagawa kong kasalanan. Kung tatanungin mo ko kung nasaan si Belinda, hindi kita masasagot sa bagay na yan. Hindi ako nakikialam sa problema ng mga Almera. Pero isa lang nasisiguro ko, wala na siya dito sa Pilipinas. Sang bansa siya nagpunta o dinala ng mga kapatid niya? Hindi ko alam at ayaw ko nang alamin pa. Deserve ni Belinda ang katahimikan dahil matagal na siyang nagdusa sa pagkawala na anak niyo. Pagpapatuloy na wika ni Philip, tinitigan pa ako nito bago tumayo. Kung wala na kayong kailangan sa akin, pwede na siguro akong umalis. May asawa at mga anak na naghihintay sa akin pag-uwi. Wika nito at diretsong naglakad paalis. Naiwan naman ako ng gigigil sa galit. Alam kong wala akong karapatang magalit kay Philip. Sinasabi niya lang ang totoo.
Pero masakit pa rin tanggapin ang katotohanan. Yes, sinaktan ko si Belinda at kung lumayo man siya ngayon, patuloy ko pa rin siyang hahanapin at hihintayin sa kanyang pagbabalik. Anong mangyayari ngayong alam na ni Arthur ang katotohanan tungkol sa mga sekreto ni Vivian? Magawa pa kayang mahanap ni Arthur si Belinda at mabawi ang pag-ibig nito? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.